Hi! So, this is Sir Gerald and today, sadly, hindi tayo makakapag face-to-face or even sa online setup. Yet, ginawa ko tong video na to para, eventually hindi tayo mahuli sa klase at hindi na rin natin kailangan mag-set ng isang makeup class since alam kong medyo busy rin kayo. Okay? So, if you still remember, last week in our week number one, we had a good discussion about the introduction regarding the importance ng pagkakaroon ng philosophical foundation or ng philosophies and even theological framework ng isang youth ministry. Generally, pinag-usapan natin na ang pagkakaroon ng philosophy and theology ng guidance, it serves as guidance para sa isang youth ministry para magkaroon ng malinaw na direction, goals to achieve ang isang youth ministry para hindi tayo nalililigaw. So here's a continuation ng ating topic about the importance of philosophies sa ating youth ministry. This is the part 2 and I think ito yung end of discussion para sa topic na ito. Okay? So there are two more things that I want to discuss to you regarding the philosophical foundations or the philosophies na dapat gumagabay sa isang youth ministry. For this week number 2, pag-usapan naman natin ang mga philosophical frameworks ng isang youth ministry. These are only suggested, once again. Hindi ko sinasabing ito ang lahat ng philosophies na kinakailangan nakapaloob sa isang youth ministry. And yet, I can say na we can take into considerations itong mga philosophical frameworks na to. And we can also use this philosophies para may evaluate yung sarili nating mga youth ministries sa ating church, whether tayo man ay nasa leadership or we attend as members ng youth ministry. Okay, so regarding the philosophical frameworks ng isang youth ministry, una, dapat tandaan natin na youth ministry is developmental. It takes into consideration the developmental stages youth are experiencing. It also takes into account the process of faith development and emotional maturity that youth are experiencing. Therefore, in counseling youth, not every one of their problems is primarily a spiritual problem. So here, it only reminds us na developmental ang youth ministry. Di ba naalala nyo last time meron tayong nabanggit na it recognizes diversity. So yung difference ng mga young people when it comes to spirituality, actually hindi lang yun sa spirituality. In all aspects of life, merong iba't ibang development ang mga young people. Meron tayong mga young people na mature na mag-isip. May mga young people tayo na medyo sabihin natin mga isip bata pa or hindi pa talaga ganun ka-fully mature mag-isip. No? So it also affects yung emotions, yung capacity to think, yung mga actions na ginagawa. That's why youth ministry is developmental. We are after development na nangyayari sa buhay ng mga kabataan. Okay? Pangalawa, youth ministry is holistic. It takes into consideration all the needs of youth, whether physical, emotional, intellectual, relational, and spiritual. So that's pretty self-explanatory. Our programming must address all of these aspects of their lives. So hindi lang tayo tumatarget ng isa. Actually, we try to enter their world na halos lahat ng area actually gusto natin magkaroon talaga ng impact yung ating youth ministry. Okay? That's why we say that youth ministry is holistic, kabuuan. Youth ministry is cross-cultural ministry. Third, if missionaries require training to penetrate a foreign culture and develop indigenous ministries, then youth deserve the same respect. Okay, alam natin yan, yung mga nagmi-mission sa inyo, kailangan nyo ng matinding preparations. Mga missionaries, before sila sumabak sa mission field, kailangan nila mag-training. We have this group of friends sa Alliance Mission na tumutulong sa mga EFC churches. Before sila pumunta sa Philippines, bago sila sumabak sa ministry, minsan nag-enter pa sila ng language school para pag-aralan yung lingwahe natin, mga Pinoy. The same thing goes with the young people. Bago natin tuloy ang pasukin ng mga mundo nila, since we understand na iba't ibang klase mga kabataan sila, tayong mga leaders din o tayong mga ginagamit ng Panginoon, kailangan din nating i-train at i-ready mga sarili natin. Remember, society is changing rapidly.
Standards shift at an increasing rate. Napakabilis magbago ng mga, alam niyo yon, yung mga values, yung hilig, ano pa ba, everything that is about the youth, mabilis magpalit, no? Yung trends, no? Hindi yan, di ba sabi naman nila talaga, change is the only constant thing. No? Lahat talaga magbabago. And pagdating sa mga kabataan, actually napakabilis ng facing, no? So, eventually, kailangan din natin sumabay doon. So, kailangan natin from time to time ma-remind, ma-evaluate kung anong klaseng culture na ba ang meron mga kabataan. Now, the result is a greater distance between the generations than in the past. That's why makikita at makikita talaga natin yung malaking kaibahan. Kaya nga minsan, di ba, nagiging ano tayo, yung tipo ng mga matatanda na, oh, nung panahon namin, ganito, ngayong panahon nyo, bakit ganyan kayo, di ba? Kasi nga, yun nga, nagbabago talaga na mabilis. That's why before entering their world, this ministry, kailangan ready tayo at aware na tayo. Aware tayo, I mean, sa kung anong klaseng situations, state, or anong klaseng culture na meron ang mga kabataan ngayon. Number 4, youth ministry is cause-oriented. Youth are motivated by causes. Kailangan nagbibigay tayo talaga ng dahilan sa kanila para gumalaw, or I mean, minomotivate sila, pinupush, no, para magkaroon sila ng purpose para kumilos, no. Sabi dito, mahalaga to, we lose our most capable youth by catering to those who only want to be entertained. Madalas nangyayari yan sa mga young people, and it's really sad. I mean, para ma-contain or para manatili yung mga tina-target natin yung people, no? Minsan napapabayaan natin yung mga youth natin na may potential. Kasi yung focus natin, nandun na lang lahat sa mga bago. Itong mga bagong dumarating, yung ilan dyan, ang habol lang talaga is to be entertained. I mean, hindi naman sa ginajudge natin. I mean, talking about reality, ganun talaga most of the case. So, it's not bad to entertain newcomers, and yet, hindi rin natin pinapabayaan yung mga old ones natin, no? Kailangan nga mas minomotivate, mas pinupush natin sila to have more purpose, no, sa kanilang pananatili sa loob ng youth group, no? Youth will commit themselves to causes that they believe in. Yung commitment pagdating sa kanila, no, lalo na sa mga kabataang on fire, napakabilis, no? Ang taas ng level of commitment. I think ilan sa atin naiintindihan yung bagay na yan, no? Even nung kabataan ako, no, I tend to commit sa hanggat maaari sa lahat ng gawain na pwede kong pagkumitan. So, part ako ng maraming gawain sa church. Kasi cause-oriented yung church, yung young people, and it really drives me to commit myself sa ibang gawain. So, ganun dapat ang nagagawa ng youth group natin. Now, youth groups that are not involved or lack vision will not inspire youth. Okay, so dapat maging source of inspiration ang young people para patuloy silang kumilos sa kanilang mga buhay. Also, sabi dito, importante din to, we lose kids not because we make serving Jesus too difficult, but because we make it too easy. Totoo ito. I mean, medyo masakit ito, pero ito yung katotohanan. Minsan, alam niyo yun, parang hindi na natin sila na ipupush ng gusto sa takot minsan na baka mawala sila. So, minsan yung standards natin, binababa natin para lang, alam niyo, manatili sila. So, nagiging mas madali para sa kanila, mga bagay-bagay. Talking about spirit, lalo na pag pinag-uusapan natin spirituality. Siguro isang magandang halimbawa dyan yung pagre-require ng devotion. May mga churches na nire-require talaga nila yung pagpapasa ng journal, pagpapasa ng devotion sa mga members nila, lalo na yung mga nasa loob ng ministry. Pero may mga churches na pag hindi talaga kaya ng mga young people, sige, wag na lang, okay na yun, basta magstay lang kayo. I mean, di ba? Nagiging mas pinapadali natin, pero actually nawawala yung magandang value na kailangan ma-challenge sana sila. Okay? So, very opposite yon itong number 4. So, dapat hindi tayo ganon. Okay? Sabi dito, teens don't feel as great a need to read the Bible or pray if they are not actively involved in a ministry that demands prayer and sharing the word. Okay, so parang dapat sa kanila lagi nagmamatch. Kung ano yung dinetiman mo sa kanila, yung pagkukumitan nila, dapat may ganong hinihingi. Okay? So,
Although syempre naiintindihan natin na dapat lahat naman talaga ng ministry, for example, yung quality prayer time ng bawat lingkod, quality devotion time. Require, ano yun, matik and required naman yun sa kahit saang ministry. No? So hindi dapat natin, yung term na compromise, hindi natin gina-compromise dapat yung mga standards natin. No? Dapat yung young people natin or yung youth group natin, hindi na drive na niya yung mga young people no to higher standards no para mas alam niyo yun mas mapalago nila yung mga sarili nila pagdating kay Lord. Hindi yung gagawin nating madali ang lahat para sa kanila. I mean, tayo naiintindihan natin yun kasi dumaan din ang ilan sa atin sa pagiging kabataan. Then eventually, nung umalis tayo sa pagiging youth, we really understand and I think ako personally, na-appreciate ko yung importance nung panahon ng kabataan ako na pinupush kami ng youth leader namin to be consistent rather with our devotion, prayer time. Ngayon, sobra ko siya na-appreciate. No? Hindi na ako nahihirapan sa mga ganung bagay. The same thing na ginagawa ko sa mga youth namin sa church. Yung motivation, yung pagpupush sa kanila na lagi kayo mag-pray, lagi kayo, alam mo yan, kaya dapat hindi natin ginagawang madali sa kanila. Okay? So, youth ministry should be cause-oriented. Youth ministry number 5 recognizes diversity. So, pagkakaiba-iba pa rin. There is no such thing as a single youth culture. Youth segregate themselves by their interest in music, sports, or even hobbies. There is no such thing as a typical youth. So, a lot of times na pag-usapan na natin to, pagkakaiba-iba ng mga kabataan sa level of spirituality, pagkakaiba-iba ng mga kabataan in terms of maturity, in personality, and also, kasama rin dun sa diversity na pinag-uusapan, yung hilig nila. So, yung mga youth natin, mapapansin yun. Pag after ng youth group, magkakasama yung mga mahihilig mag-basketball, magkakasama yung mga mahihilig magtugtugan, magkantahan, nakakumpol yung mga mahilig mag-ML, mag-mobile games, nakakumpol yung mga lagi linggo-linggo bumibili ng milk tea, sila-sila yung magkakasama after ng youth group. Diba, iba't iba yung interest nila. And isa rin yan sa mga dapat kino-consider natin na pagdating sa ating mga youth group. Hindi natin sila dapat tinitignan na as one. I mean, yung generic, okay, na isang label lang. No? Unique sila individually, therefore hindi dapat sila tinitignan talaga ng iisa lang. Diverse sila as a group. Sabi dito is, the challenge to youth ministry is to learn how to reach and disciple every different segment of youth population in the same way that Jesus was able to minister to zealots, fishermen, outcasts, and intellectuals. Our outreach efforts cannot only be to only one type or one type of youth that we feel comfortable around. Si Jesus, nung siya ay naglilingkod, actually, ba't ibang uri ng mga tao sa lipunan yung kanyang mga inaabot? The same thing na hamon para sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Yung mga young people na, alam niyo yun, kinikater natin sa ministry, iba-iba sila, iba-iba dapat yung approach sa kanila, and yet lahat sila dapat inaabot din natin, katulad ng ginawa ng Panginoon Jesus. Hindi tayo nag-i-stick sa kung saan lang tayo komportable na grupo ng mga kabataan. Okay? So again, mahalagang pag-isipan to for a while. Sabi dito, which among these philosophical frameworks are seen in your youth group? Ano dito yung present o nakikita, nararamdaman nyo na meron sa youth group nyo? Is your youth ministry developmental? Is it holistic? Is it a cross-cultural ministry? Is it cause-oriented? Or does it recognize diversity? Sige nga, pag-isipan nyo nga saglit. Magandang ma-evaluate natin yung ating young people na kung kasama yung mga yan sa mga, kung consider dito mga to bilang philosophical framework sa ating mga young people group. Okay? Sige. And the last part of the topic ng philosophies ng isang young people or ng youth group is yung mga strategies sa pagbuo ng sarili nating mga philosophies. Okay? Paano nga ba siya buuin? Una, carefully evaluate the present situation. A long, detailed process of evaluation, meaning understanding the story as told by those who know it, is essential. This evaluation entails every aspect of the church and the community.
Ano ang reality ng inyong young people group? Ng mga kabataan meron kayo? Anong klaseng mga buhay meron sila? Anong mga background nila? Anong age group nila? No, anong klaseng mga young people yung papapasukin natin o tatanggapin natin o mga pinaglilingkuran natin. Kailangan updated tayo sa present situation nila. Kasi nga sabi natin, eventually, nagpapalit ng mabilis yung trend pagdating sa mga kabataan. Number 2, cast a vision for the youth ministry. Wait upon God. Paghintay. Okay? Pag magmadali, masakit pag minamadali. Ante, joke lang. Consult with the senior pastor. Search the Word of God. Fast and pray. Recognize your strengths as a leader. Be true to your philosophy of ministry. Respond to the pressing needs of the group with direction that you can share with the leadership of the church, the youth ministry, and the community. Remember, vision must translate into workable programs and goals. Maraming paraan actually for us to cast our visions, and yet maraming guidelines, reminders na kailangan gawin bago ito i-cast. Ang pinakamahalaga dito talaga is yung kalooban ng Diyos. Yung paghanap, yung paghintay sa kung anong kalooban ng Diyos. Okay? Ano yung nais niya para sa YouTube natin. Okay? So, yung mga philosophies na ilalagay natin for our youth group o bubuin natin for our youth group, sabi nga natin, di ba, dapat may theological foundation din, or theological basis. So, mahalaga dito talaga yung role ng kung ano masasabi ng Diyos. Okay? Kung anong gusto niya para sa young people niya. Number 3, prepare the right environment for growth. All outreach effort will be useless if the youth group is a dysfunctional, closed, apathetic group. New members will only be abused and rejected in such a group. Objectives should be, dapat ito ang objectives ng mga young people natin or ng youth group natin, to get love flowing into the group. Maramdaman nilang mahal sila. Lalo na ilan sa mga kabataan dyan, no? Alam niyo naman yung age ng kabataan, laging naghahanap ng hindi naman lahat, sa lahat na. Pero most of the time, ganito ang situation ng mga young people. Naghahanap ng validation, naghahanap ng love, lalo na kung outside the family, kung magulo yung pamilya. So, dapat nakakaramdam sila ng pag-ibig pagdating sa loob ng youth group natin. Develop an identity for the group. May malinaw kung sino sila. Okay? And inspire the youth to own the vision God has given you. So eventually, kailangan yung mga pinahalagahan natin, yung mga ini-imagine, hindi talaga ini-imagine, yung mga binivisualize natin para sa young people mismo, sa kanila, ay aangkinin din nila mismo. Hindi lang dahil sa nabasa nila o itinuro natin sa kanila, kundi personally, mararamdaman nila yun sa buhay nila at gugustuhin din nila mangyari yun. Correct any wrong concepts youth have concerning grace, discipleship, and the Word of God. Playground rules for expected behavior. So may malinaw tayong rules. By the way, yun ang unang point, yung young people age, time talaga yan para i-correct yung mga maling pananaw nila sa buhay. No? Lalo na pagdating sa mga katuruan, talking about the Word of God. So dapat may mga malinaw ding rules na ina-expect from them, no, regarding their behavior. Improve the reputation of the youth group among the youth of the community. Alam niyo yun, yung pag-establish na magandang reputation sa komunidad, mahalaga po iyon. And make positive connections with church members, community leaders, and youth. Okay? So, dapat yung environment ng young people natin, pagpunta nila, not only they will feel love, diba? Yung organization, yung kaayusan ng mga leaders, ng mga tinetrain, lahat, no? From start to finish, yung mga people behind, kung paano nag-flow yung program. So, mararamdaman nila na eventually, in that kind of group, sa ganong klaseng young people setup, mararamdaman nilang mag-grow sila. No? Yun naman din yung very reason kaya nag-i-stay yung ilan sa mga young people. Kung doon talaga nila nararamdaman na lalagay sila, mananatili at mananatili sila. In-reach must also take place. That is reaching the kids who have grown up in the church since childhood but at some point have stopped going and resists Christ's call to follow. Ito medyo challenging to. Sa church namin, minsan mas mahirap pa talagang yayain yung mga anak ng mga mismong member ng church namin. Sila yung mas madalas na hindi talaga namin nakikilala o hindi na involve sa mga young people namin, hindi nila kakilala.
Pero that should be a challenge, no? Na silang mga homegrown natin, no? Mula sa Sunday. Minsan kasi pag galing sa Sunday school, after nun, ayaw na nila umattend sa kahit anong gawain. Gusto nila doon na lang sila sa tabi ng nanay tatay nila sa taas. Okay? Pero hindi dapat doon natatapos. Kailangan mayroon sila iba pang grupong kabibilangan habang lumalaki sila. And doon tayo papasok bilang ministry. Okay? Train leaders. Okay? One of the best strategies, okay, sa isang youth group is to train leaders. These are youth and committed adults who can relate to youth. Okay? Kayang, alam niyo, nakikita nila yung mga sarili nila, lalo na sa buhay ng mga kabataan. They are ones who desire more of God and desire to be effective in peer ministry and reaching their unsaved friends. Leadership is based on the desire to serve and evidence of having shown themselves to be responsible, available, faithful, and teachable when volunteering in the areas of ministries. So napakalaga, for we believe na ang mga young people will actually be the future of generation ng isang simbahan. So kapag walang young people, patay na. Sabi nga doon sa isang quote na lagi ko nababasa and lagi ko naririnig sa mga speaker, a youth group or a church without a youth group or a young people ministry is a dying church. Kasi walang magpapatuloy. Okay? So mahalagang i-train natin ng mga leaders natin, no? Yung spirituality nila higit sa lahat, and yung pamumuhay nila as individuals. Leaders serve the youth and minister to others rather than just doing, planning, or setting up chairs. Hindi sila dapat makontento na, ano mo yan, paupo-upo na lang, taga-ayos upuan, taga-pagpaawi. There's more to that pagdating sa young people. No, yung growth hindi lang doon makukuha. Maraming paraan para mas mapalago natin sila. And really worth yun ng effort. Okay? Now, another strategy is to create multiple avenues for entrance into the youth group. By finding needs in the community and designing ministries to meet these needs can be extremely effective form of evangelism. Diba sabi nga, ini-evaluate natin yung present situation. So kung ano ang trend ng isang youth group or ng community even, doon tayo pumapasok. Okay? And minsan, yung pagpasok natin yun sa iba't ibang mga pangangailangan nila, nagagamit natin yun into our advantage sa pag-share ng gospel. Remember, if the Christian youth run in the ministries, they will grow stronger in their faith. So, pakilusin natin sila ng pakilusin, no? Para mas maraming young people, diba? Gawa tayo ng mas maraming paraan para mas marami tayong young people na maipasok sa loob ng youth ministry natin. Another one is institute a program of one-on-one discipleship. Ito, this one is debatable. Maraming naniniwala na okay, ang ganitong setup, and yet may mga ilan na they don't agree to this. Hindi talaga bumibenta to sa kanila. Yung one-to-one discipleship is a program of peer and pastoral discipleship should be organized to disciple new converts and teens with special needs. This will prevent youth from slipping through the cracks in the youth program. Magandang tulong to yung pagkakaroon ng one-on-one program. Lalo na yung follow-up, lalo na sa mga bagong dumating sa church natin, nakakamusta natin sila ng solo-solo. Hindi lang in general. Kasi may mga ilan dyan na minsan, nag-aanday din talaga sila ng pagkakataon para personal natin sila malapitan, makamusta. And with that, makakapag-create talaga tayo ng magandang relationship with them. Okay, so sana maintindihan natin ito. Pwede natin talaga yan i-consider, no, yung pagkakaroon ng one-on-one program sa ating ministry. Hindi lang sa mga bago, actually even din sa mga matatagal na, saka yung mga ginugol natin na ma-develop into leadership. Okay, para hindi din natin sila mapabayaan. 7. Work directly with the parents of teens. God's desire and design was that discipleship begin in the home. Nasabi ko yan sa inyo even last week, no? Isimula sa bahay, malaga yung role ng parents. The influence of parents upon the spiritual nurture of their children will exceed by far the influence of the pastor. Siyempre, ilang linggo na, ilang oras lang naman nakakasama ng mga kabataan, ng mga pastors natin, or mga youth leaders natin sa loob na isang linggo. Siyempre, mas malaking porsyento pa rin ng panahon nila, nandun sila sa loob ng tahanan nila. So, the influence of the family is really far greater than the influence of the youth. Pastors. Although minsan, yung pagkakataon na minsan ng mga kabataan, na sinusunod pa yung youth pastor kaysa sa parents nila. Sabi dito, good youth ministry means building strong, godly
families. Diba sabi nga natin, family-oriented? So we work directly with the parents of the teens para magkaroon o makalika ng isang matibay na pamilya, no? Nasama-sama silang lalago kay Lord. Too often, youth ministries function as an alternative to families or indirect opposition to them. Dalawa lang naman yan. Either yung mga kabataan nakakahanap sila ng kakampi sa loob ng young people ministry or nagiging kalaban tayo ng mga parents nila. So sana hindi tayo dun sa pangalawa, no? Sana yung mga youth nakakahanap sila ng second family, lalo na pag magulo sa mga sarili nilang tahanan. Helping parents in their role may be the best thing youth ministries can do to achieve lasting fruit in the ministry. Ito very challenging to. Yung hamunin yung mga parents, paano natin sila matutulungan na palaking maayos mga anak nila. Siyempre, sila yung magulang. Technically, alam nila dapat kung ano mas dapat gawin para sa mga anak nila. Parang sino ba tayo para manghimasok sa paraan ng parenting nila. And yet, mahalaga din siguro mahalaga din talaga yung input natin bilang mga youth leaders na pangalawang nakakakilala sa kanila. Okay? So, we can really work with the parents of the teens. 8. Create opportunities for involvement. Maximum involvement equals maximum growth. The more exposure they have, the more physical activities na involved sila, mas na ma-maximize yung growth nila. Short-term mission trips, the drama teams, outreach projects, and other areas of service by youth have long been billed as the most transforming experiences for teens. No? I mean, siguro naman marami nakaka-relate sa atin dyan. No? Yung pagpunta sa maraming lugar, pag-share ng gospel sa mga bata, sa mga young people. Isa yan sa mga best teacher ng isang young people para mag-grow sila talaga spiritually. I mean, tayo bilang mga dating young people, yung ilan sa atin. No? And yet sa ilang mga nasa young people stage pa rin hanggang ngayon. Alam ko naiintindihan nyo ako, no? Talagang excited kayo sa mga ganyang klaseng activities. Lalo na yung youth camp, di ba? Okay? Now, the reason bakit learn by doing. Remember, experience is the best teacher. Mas marami talagang pwedeng matutunan ng mga kabataan natin kapag nararanasan nila first hand yung mga bagay na dapat nilang matutunan. 9. Establish a presence in the high school and junior highs or even the middle school. Yung high school stage ng mga youth, dapat nandun tayo. Sabi dito, if a teen is not a Christian at school, that teen is not a Christian at all. Hindi pwede yung may doble cara o may dobleng pamumuhay yung mga kabataan natin. Dapat ma-encourage natin sila sa bagay na yan. Okay? Opportunities for meeting teens and increasing the relevance of the ministry abound on campus. That's why, alam niyo yun, pag may opportunity to establish campus ministries, why not? I-grab talaga natin. I think magiging malaki ang impact natin sa buhay ng mga kabataan talaga. Lalo na yung mga nasa schools. Last one, I think, kung di ako nagkakamali, program for opportunities for extended times together and spiritual retreats. Sabi dito, in a recent group magazine survey 1,000 Christian teens, it was determined that retreats and camps were more effective than anything youth ministry did to reach or nurture the spiritual growth in teens. Very memorable naman kasi mga camps and retreats. That's why it is still considered as one of the best tools na pwede pa rin natin gamitin to disciple or even to evangelize our young people today. And sana hindi yan mawala no? when we are forming the philosophies, plans, programs sa ating mga youth groups. Karugtong nito, although they require planning, money, and many hours of work for the youth worker, retreats are more effective than youth talks or Bible studies and are therefore worth the outlay and effort. Pero ako siguro mahalagang hindi mawawala pa rin yung word ng Lord nyo. I mean, yung focus sa salita niya. Marami tayong pwedeng gawin para sa mga young people natin. Nakakapagod yung effort, iba talaga yung pagbubugol ng oras. Minsan, lalo na kung may mga extra work, may mga work talaga tayo mismo tapos ano rin tayo, volunteers din tayo. Actually, ang hirap minsan pagsabayin nun. No? Yet, ganun kasi, ganun talaga yung sacrifice pagdating sa gawain ng Panginoon. May mga bagay talaga tayong sinasacrifice para sa Kanya. And actually, worth talaga ng effort yung mga ganung klaseng bagay. Ako basta para sa mga kabataan, no, hindi talaga ako nag-hesitate. I'm just really blessed na yung trabaho ko is ministry friendly.
yung teaching loads ko, papasok lang ako ng Monday to Friday, wala akong pasok ng Sabado Linggo. So nakakapag-ministry talaga ako. No? May isa pa pala. Establish nurture groups. As the group gets larger, it must get smaller. In other words, teens always need to make to feel like if they do not attend, they will be missed. Alam mo, yung mga ganyang kabataan, gusto niya, nararamdaman nilang importante sila, no? Na mamimiss sila pag nawala sila. Local nurture groups meeting in homes accomplish a number of very important objectives. Forming small groups is really important, no, para sa mga youth group natin. It can be done in church, sa bahay ng isang kabataan, no, anywhere. No. There is a sense of belongingness and connectedness. There is sense of ownership and there is attention given to the particular needs of the individuals. Namimit ng gusto. Minsan nga nagiging mas open pa sila kapag smaller talaga yung groups. No? Dalawa sa grupo, tatlo. Now, there is opportunity for interaction with the volunteers and peer leaders and all of the members of the body can contribute. Okay, so we can consider, kapag medyo malaki na yung population ng youth group, i-consider natin yung pag-perform ng mga small groups para mas matutukan sila. Now, I think this is for your reflection. No? In your reflection paper number 2, mahalagang pag-isipan natin to. Ano sa mga sumusunod na ito? Ito rin yung kanina, no? I just want you to put it into a reflection paper. Ano sa mga philosophical frameworks na nabanggit kanina ang present na sa inyong mga youth? Okay, so pili lang kayo ng isa at ipaliwanag nyo kung bakit. Okay, now this time, dahil hindi tayo nakapag face-to-face, so definitely wala yan sa yellow pad. Paki-type sa Word document, then paki-send na lang sa akin through PM. Okay, message nyo lang po ako. So, I hope we had a good grasp ng ating chapter 1 regarding the importance or yung pagkakaroon ng philosophical foundations, ng philosophies, ng philosophical frameworks and strategies pagdating sa ating youth group. Okay? Yung mga wisdom na nakuha natin, hopefully meron talaga magamit natin sa mga mismong situations sa loob ng ating youth. Okay? So, pagpalain kayo ng Panginoon, this ends my recording and I will see you next week sa ating face-to-face class. Yun lang. God bless.